Welcome po mga kuya, ating talakayin ngayon mga kakuya about sa kaligtasan po daw ito mga kakuya, no? So ayon sa mga ministro ni Manalo, gumagamit sila sa Juan 14 verse 1 hanggang 6, no? Sa Juan 10 verse 7 hanggang Juan 10 verse 9 hanggang sa pangpamatay sunog nila po mga kakuya, itong ang Gawa 20 verse 28, no? So tunghayan po natin mamaya mga kakuya ang kanyang video na talagang tama ba ang kanilang sinasabi o nag-self-interpret na lamang para ikapit nila ang kanilang mga turo na dampot-dampot. Yan ang delikado po mga kuya kapag dumampot-dampot lang tayo mga talata na ipapahid natin para patunay na sila na daw yun, no? So nakakatakot po dito, daw iwasan natin mga ganito mga self-proclaim. Kaya yung tagasunod ng mga ministro na ito na talaga nabubulag na po mga kuya dahil sa kanilang kasinungalingan. Pero ngayon ibubuking po natin mga kuya kung ano ba ang tama ng konteksto ng Gawa 20 verse 28 gamit nila ang salin ng lamsa po mga kakuya, ang Bible, no? So bago ang lahat po mga kakuya, bago natin papanood ang video, pasok mo na intro. So bibigyan natin ng reaction to mga kakuya, no? Talagang mag-focus tayo dito sa Gawa 20 verse 28 dahil dito sila nakapokus po mga kakuya na talagang pumasok tayo sa iglesia ni Kristo para daw sa ating kaligtasan. So totoo ba? Sino kayang iglesia ni Kristo ang tinutukoy dyan po mga kakuya? So panoorin po na natin ang video po mga kakuya. Pagka nakita mo ay pumasok ka doon. Pakinggan yung sagot mismo ng ating Kristo sa 14 ng Juan. Huwag magulumihanan ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Ano yung sasampalatayanan? Sinabi sa kanya ni Jesus, Sinabi ni Jesus, Ako ang daan akong daan. Ano pa? at ang katotohanan Ako rin ang katotohanan. at ang buhay. Gaano kahalaga na tanggapin mo si Kristo bilang daan? Tuloy. Sino man Sino man ay di makaparoroon sa Ama, di makaparorong sa Ama. kundi sa pamamagitan ko. Hindi po aral ni kapatid na Felix Manalo yung naririnig niya. Kaya itanong natin kay Kristo, dadaan po pala kami sa iyo para maligtas. Paano po yung pagdaan? Hindi ako sasagot. Pakinggan yung sagot ni Kristo. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan, Sa loob ng kawan, gaano kahalaga yun? sa pamamagitan ko ay maliligtas. Gusto nating maligtas. Malapit ng araw ng paghukom. Sabi ni Kristo, akong pintuan, halika, pumasok ka sa akin, pumasok ka sa kawan. Sa pamamagitan ko, ikaw na kasi siguro ligtas. Lino yung kawan. Gawa 20:28, Biblia uli. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Alin yung kawan? Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na tinubos niya ng kaniyang dugo. Narinig nyo, wala kaming binasa o sinabing aral ni kapatid na Felix Manalo. Sapagkat napakalaki ng aming pag-ibig na kayo na nakikinigin maakit sa katotohanan. At kung gusto niyo makilala pa ang lubos na katotohanan, magsaliksik kayo sa iglesia. Pumunta kayo sa mga pagsamba namin. Pumunta kayo doon sa mga aron at mga dako ng gawain. Pag-aralan ninyo, ano ba itong iglesia ni Kristo? At idadalangin namin sa Diyos na sana, Ama, itong mga nakapakinig ng iyong mga salita, itong mga kinawan mo makarating sa araw na ito, Ama, idinadalangin namin basbasan mo sila. Antigin mo ang kanilang puso. Tamaan mo sa kanilang katotohanan ito upang balang araw ay makasama namin sila sa loob ng iglesia ni Kristo na sasambat pupuri sa inyo. Panood nyo po mga kakuya, ang video po mga kakuya na gamit nila, no? Talagang pamatay sunog nila po mga kakuya, ang Gawa 20 verse 28 po mga kakuya. Tama kaya ang kanilang explanation dito mga kakuya o kathang isip lamang po mga kakuya, no? So dito,
Paano natin, babasahin natin dito po, mga tama ka, ang gawa ng 20 verse 28 ay hindi tumutukoy sa Iglesia ni Cristo. 19:14, ang grouping na itinatag ni Felix Manalo, kundi unang iglesia itinatag ni Cristo Jesus, ang Iglesia Katolika. No, narito ang paliwanag kung bakit malinaw na hindi ay INC 1914 ang tinutukoy sa gawa 20 verse 28 po, mga kakuya. No? So ito yung ating mga batayan ngayon, mga kakuya. No? Una, oras at kasaysayan. So dito natin papatunayan po, mga kakuya, ang gawa 20 verse 28 ay sinulat noong unang siglo, humigit kumulang 60 AD. Ang Iglesia ni Cristo 1914 ay itinayo mahigit 1,900 taon makalipas sa Pilipinas pa noong 1914. No? Tanong, paano maaari tumutukoy ang gawa 20 verse 28 sa isang grupong wala pa noong panahon ng mga apostol? Yan ang pinakamalaking tanong po, mga kakuya, na dapat nilang sasagutin yan. Ikalawa, ang orihinal na salita Iglesia ng Diyos ay sa Greek ay Iglesia Theo, no? So yun po ang original sa salita ng Greek po, mga kakuya. Una, hindi ito pangalan ng isang denominasyon. Ito'y paglalarawan o simbahang kay Kristo na pag-aari ng Diyos. Ang tunay na iglesia ng tinatawag ni Kristo ay ang mga apostolikong iglesyang katolika na nagmula noong Pentecostes po, mga kakuya. No? Tandaan natin, noong Pentecostes. Ikatlo, ang tinupos ng kanyang sariling dugo ay si Jesus. Ayon sa Catholic at Protestant scholar ay tumutukoy dito si Jesus, kaya't ang Church of God ay church na itinatag ni Kristo na Diyos anak, no? Hindi si Felix Manalo ang tumutubos sa iglesia, kundi si Jesus lamang po, mga kakuya. No? Ang pangapat, patutuo ng mga early church father, lahat ng mga unang Kristiyano mula sa 1st to 4th century ay kasapi sa Katolikang Iglesia. Walang record ng Iglesia ni Cristo 1914 o kahit anong grupo na katulad nito sa unang 19 na siglo. O mga kakuya, walang record ang Iglesia ni Cristo 1914. Sa 5, panglima, Catholic Church nagmula sa mga apostol. No, una, ang simbahang Katolika ay may tuwirang ugnayan kay San Pedro at sa mga apostol na siyang mga pinuno ng iglesia tinubos ng dugo ni Kristo. Ito ang iglesyang pinangalanan ng Espiritu Santo sa gawa 20 verse 28 po, mga kakuya. No, ang conclusion, ang gawa 20 verse 28 ay hindi tumutukoy sa Iglesia ni Cristo 1914, kundi sa tunay na Iglesia na tinatawag ni Cristo, ang simbahang Katolika po, mga kakuya. Hindi maaari tumutukoy ang gawa sa 20 verse 28 sa Iglesia ni Cristo 1914 dahil hindi pa ito umiiral noong panahon ng mga apostol. Ang iglesia na talatang iyon ay ang unang iglesyang tinubos ni Jesus sa pamagitan ng kanyang dugo. Ang iglesyang Katoliko na may tuwirang ugnayan sa mga apostol po, mga kakuya. No, yan po ang ating nabasa po, mga kakuya, na talagang hindi malayo talaga po, mga kakuya, sa kanilang self-proclaim na tatandaan po natin. Gaganon sila kagaling po, mga kakuya, magdampot-dampot na mga talata na basta may babasa silang Iglesia ni Cristo, sila na daw yun po, mga kakuya. So, Protestant Bible scholar, ang gawa 20 verse 28, no? So, ano ang patunay natin dito po, mga kuya? No, anong sabi ng mga Protestant Bible scholar? Una, si John MacArthur, Reformed ng Baptist scholar. Ito ang ating mababasa. The Church of God purchased with His own blood. This is a clear affirmation of the deity of Christ, that God Himself shed His blood in the person of Jesus Christ. No? Ang paliwanag niya para sa kay MacArthur, ang talata ay nagpapakita na si Kristo ay Diyos sapagkat ang dugo na tumutubos ay dugo ng Diyos sa katauhan ni Kristo. Ang ikalawa, si Matthew Henry nung commentaries nung 17th century, widely used by Protestant. No? The church is called the Church of God because it is of His institution and He had property in it. It is the purchase with His own blood, the blood of Jesus Christ, who is God. Paliwanag niya, hindi ito pangalan ng simbahan, kundi paglalarawan na ang iglesia ay
pag-aari ng Diyos at ang dugong tinutukoy ay kay Jesus na kinikilala nilang Diyos. No? Ayon po kay Matthew po mga ikatlo. Ayon sa Albert Barnes, Presbyterian scholar, with his own blood, if the priest with his own blood is to be retained, it proves that Christ is God. For it is expressly said that God purchased the church with His own blood. Paliwanag ayon kay Bernice, kung nanatili ang tamang salin is own blood, ito ay patunay na si Kristo ay Diyos sapagkat Diyos ang tumutubos sa iglesia na sa pamagitan ng dugo. No? So ang pang-apat, si Jamison ng Fawcett Brown, Commentary Reform Scholar. Church of God, the true reading being God here. This is one of the strongest proof texts for the divinity of Christ. Paliwanag niya, sinasabi nila na ang tamang orihinal ng teksto ay Church of God at ito raw ay isa sa pinakamatibay na patunay ng pagka-Diyos ni Kristo. Wala tayong nabasa dito po mga kayo, Church of Christ. No, talagang kaya nga delikado, dampot-dampot lang kasi sila po mga kapaya. Ayon na po ito sa mga Bible scholar Protestant po mga kapaya. Panglima, New International Greek Testament commentary, no, anong mababasa natin? The priest with his own blood is the unusual but the powerful. If it emphasizes the unity between God and Christ, showing that the saving work of Christ is the act of God Himself. No, paliwanag niya, ipinakita nito na ang kaligtasan ay gawa ng Diyos sa pamagitan ni Kristo, isang matibay na pagsuporta sa pagka-Diyos ni Kristo po mga kakuya. Anong buod? Anong sinasabi ng mga Protestant Bible scholar? No, una, tama ang orihinal na salin na Church of God. Ikalawa, ang His own blood ay dugo ni Jesus, kaya patunay na si Jesus ay Diyos. Ang ikatlo, hindi nila turing na pangalan ang Church of God, kundi paglalarawan na ito ay pag-aari ng Diyos. Pang-apat, ang Lamsa Translation ay nagsasabing Church of Christ ay hindi kinikilala ng mga mainstream Protestant scholars po mga kakuya, no? So maging ang mga Protestant scholar ay umaayon sa Gawa 20 verse 28 ay tumutukoy sa iglesia pag-aari ng Diyos na tinutubos ng dugo ni Jesus, na ang ayon sa kanila ay malinaw na patunay ng pagka-Diyos ni Kristo. Wala sa orihinal na Griego ang saling Church of Christ ng Lamsa Translation. So therefore po mga kapuya, ang ginagamit nilang Lamsa Translation ay hindi pala kinikilala ng mga Bible scholar na Protestant po mga kapuya. Kaya bakit? Ang tinutukol pa rin ng Church of Christ ay tumutukoy pa rin pala yun sa Church of God po. Kaya ginagamit nila para sabihin, Iglesia ni Kristo puno daw. Yung tandaan natin, ilan lang lumitaw, ang 1940 lang sila po mga kakuya. No? Kaya nga sa ating latag po mga kakuya, hindi talaga patungkol sa kanila yan. So muli, mag-aral at magsuri talaga para hindi po tayo madinggoy sa iba't ibang uri na tatag lamang ng isang tao. So God bless at ingat po tayo palagi po.